Kabanata 626. Kuya, talagang hindi masama ang batang ito. Nabalitaan ko na noong bumalik siya, minsan na siyang nakipagkompetensya kina Vince Scheidt at Vermeuren sa bilis. Bagamat mayroon lamang siyang 2 sinag ng liwanag, masasabi ko na ang kanyang mga tagumpay sa hinaharap ay tiyak na magiging pambihira. Malinaw, si Dewey Hobbs ay may mas magandang impresyon kay Zephyr Khan. Ang bilis lang. Ang mga sulok ng bibig ni Maxim Callahan ay bumuo ng kakaibang arko, ngunit malamig niyang sinabi. Ang bilis lang, hindi kapangyarihan. Direktang itinanggi ng mga salitang ito si Zephyr. Ikaw. Walang magawa si Dewey Hobbs na ngumiti, at pagkatapos ay naging buo ang kanyang mukha. Kalahating taon na ang lumipas. Sa kalahating taon pa, magsisimula na ang bagay na iyon. Oo. Pagkarinig nito, kahit na laging blanko ang mukha ni Maxim Callahan, sa mga oras na ito, hindi niya maiwasang bahagyang kumilos at tumango. Sa napakaraming alagad, natatakot ako na ito ay magiging isang matinding labanan. Inilabas ni Dewey Hobbs ang alak sa kanyang katawan at nilagok ito. Lumipas ang 7 araw. Sa loob ng 7 araw na ito, ang senior brothers and sisters ni Zephyr at Supreme Peak ay nakipag-ugnayan sa isa't isa, lalo na niyang. Kalahating taon na silang hindi nagkita. Ang lakas niyang ay bumuti sa level 7 agility, na mas malakas pa sa Zephyr Realm. Bukod dito, nararamdaman ni Zephyr na may malaking kapangyarihang nakatago sa kanyang katawan. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay nakatago sa kanyang katawan, tulad ng isang lumalamon na tigre. Maaari itong masira anumang oras at ipakita ang kanyang dakilang banal na kapangyarihan. Ito dapat ang kapangyarihan ng Ancient Draconic Bloodline of Yang. Naging mas malakas ka. Papalapit na ang karakter ni Yang kay Maxim Callahan, at halos magkatulad ang tono nito. Halos ilang salita ang ibig sabihin ng isang pangungusap. Sa buong The Boundless Academy, maliban kay Maxim Callahan, si Zephyr lang ang nakakausap niya. Ikaw din. Ancient Draconic Bloodline is really extraordinary. Nakakatakot talaga ang aura ng katawan mo. Parang unti-unti mong na-activate ang power ng Ancient Draconic Bloodline. Ang Evil Breaking Eye ay napakalakas na kahit na si Zephyr ay hindi gaanong alam tungkol sa Ancient Draconic Bloodline na ito, maaari pa rin niyang tiktikan ito. Ang pagbabalik ni Zephyr ay tila kalmado. Sa katunayan, maraming pangunahing pick sa The Boundless Academy ay hindi ganito. Feather Peak. Isang bahid ng bladed energy ang bumaril sa kalangitan at tumawid sa kalangitan, na bumabalot sa lugar. Umikot ang ningning ng espada at nakabuo ng mahabang ilog. Sa wakas, natipon ito sa hugis ng pamaypay at nabasag ang isa pang tuktok ng bundok. Ang isa sa kanila ay may hawak na mahabang espada at mukhang gwapo, ngunit ang ekspresyon ng mukha nito ay napakabangis. Ito ay si Leonard Briggs ng Feather Peak. Zephyr, sa wakas nakabalik ka na. Sa isang pag-iling ng kanyang palad, ang mahabang espada ay napunit sa hangin at isa pang bladed na enerhiya na 12-12 metro ang haba ay natangay. Boom! Sa Horizon Peak, kasing bilis ng kidlat ang isang paa niya. Mabilis itong gamulong, at saan man ito magpunta, may malalim na bakas. Ang kanyang mga binti ay parang mga dragon na lumalangoy, ngunit ang mga ito ay may matulis na gilid. Nang i-display ang mga ito, parang 2 mahabang espada ang naghihiwa. Bitek. Isang plis ng matayog na sinaunang kahoy na 100 metro ang layo ay nabasag ng lakas ng kanyang mga paa,
at hindi mabilang na pulbos ang lumipad sa hangin. Boom! Pagkatapos, bumagsak ang lalaki sa lupa. Ang mga binti ng kabilang partido ay mas mahaba ng kaunti kaysa sa isang ordinaryong tao. Siya ay lumitaw na hindi karaniwang mahaba at payat. Matalim ang kanyang kilay at maningning ang kanyang mga mata. Siya ay isang pambihirang binata. Zephyr. Sa wakas nakabalik ka na. Noong nag-retreat ako, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong umatake at naging sanhi pa ng pagkawala ng mukha ng Horizon Peak ko. This time around, I will let you die. Sa malayo, isang napakalaking taluktok ng bundok ang tumusok sa kawalan tulad ng isang divine sword. Kabanata 627. Ang kabilang partido ay nakatayo sa tuktok ng The Boundless Academy na parang walang katulad na hari o isang banal na bundok. Mayroong hindi mabilang na mga palasyo, talon, ilog, kakaibang bulaklak, at sinaunang mga hayop. Ito ang Pride Peak. Bilang hari ng lahat ng mga taluktok sa The Boundless Academy, ang pinakamakapangyarihang pangunahing rurok, ang mga mapagkukunan at kondisyon ng Pride Peak, ay higit na mataas kaysa sa iba pang mga pangunahing rurok. Swoosh! Isang tunog ang nabasag sa hangin. Pagkatapos, tumigil ang langit at lupa. Hindi mabilang na maliwanag na ilaw ang kumikislap at kumislap. Boom! Sa isang kagyat na pagsabog. Parang nanginig ang buong bundok. Isang malaking fist print, tulad ng isang maliit na bundok, ang nahulog. Habang kumalat ang nakakabaliw na pagsabog, isang lalaki ang lumitaw na may malalaking hakbang. Matangkad at balingkinitan ang kabilang partido, may gwapong mukha. Parang may kumislap na sinag ng Diyos sa kanyang mga mata. Sa likod niya ay may malasage na aparisyon, multo, na humihipo sa libro at nakangiting nakatayo. Isa itong disipulo ng Pride Peak na may pamagat na, Overlord, Chad Skylark. My ancient draconic bloodline has finally been completely activated. Kahit hindi kumpleto ang ancient draconic bloodline ko, with my own efforts, I have already activated it. The God of War bloodline, this is ancient draconic bloodline that was born for my martial arts and the people from the Supreme Peak. Let's see how arrogant you are this time and Vince Shite, Beast Peak, Spiritime Peak, Wind Peak. Maraming pangunahing peak ang tila nagsimulang magbago dahil sa hitsura ni Zephyr. Oriental Peak. Maliwanag pa rin ito tulad ng dati, tulad ng isang malungkot at mapagmataas na buwan, na may pagmamalaki na nakatayo sa pagitan ng mga taluktok. Klang. Isang friction sound ng mga armas ang lumitaw. Pagkatapos, isang nag-aalab na figure ang nagpakita ng walang hanggan na kamahalan at nagngangalit sa paligid. Hindi mabilang na mga markang hugis armas ang nabuo sa walang laman na espasyong ito. Para bang ito ay isang mundo ng mga armas. Ang sobrang init na temperatura ay dahan-daang inilalabas, na naglalabas ng sarili nitong init. Ang isang kaaya-aya na magandang figure ay bahagyang nakikita sa loob ng apoy. Isang tinig na napuno ng nagninangas na init ang unti-unting naglalabas. Bumalik ka na ba? Napakalambot ng boses niya kaya walang nakakarinig sa kanya. Natural na hindi alam ni Zephyr ang tungkol sa undercurrent ng buong The Boundless Academy. Sa ikawalong araw pagkatapos bumalik sa The Boundless Academy, ibinalik ni Zephyr ang estado nito at sumugod sa isang direksyon. Ngunit ito ay isang maikling paglipad lamang. Huminto si Zephyr sa harap ng isang malaking itim na tore. Tore ng Primordial Energy. Ito ay isang natatanging item ng The Boundless Academy. Ito rin ang layunin ng pagbisita ni Zephyr.
Primordial Gym. Sa pagkakataong ito, nais ni Zephyr na gamitin ang kanyang Primordial Gym para pinuhin muli ang kanyang katawan. Ang kanyang cultivation ay umabot na sa peak level 6 agility. Hanggat nabigyan siya ng bagong refinement, maaabot niya ang level 7 agility. Ang Primordial Gym dito ay isang pagkakataon. Gayunpaman, wala nang pakialam si Zephyr sa ordinaryong Primordial Gym. Ang gusto niyang hamanin ngayon ay ang mas mataas na antas ng Primordial Gym. Kahit na hindi siya tumanggap ng anumang mga gawain sa loob ng kalahating taon na pagsubok sa pagsubok, ang mga kayamanan na nakolekta ni Zephyr ay maaaring palitan ng mga puntos. Swoosh! Kumislap ang kanyang figure. Madaling gumalaw si Zephyr. Ikaw ba? Pagpasok niya sa Tower of Primordial Energy, isang boses ng pagtataka ang lumabas. Matandang lalaki iyon. Sa isang sulok ng espasyo. Walang nakakaalam kung kailan lumitaw ang isa pang itim na anino. Ang anino na ito ay ganap na isinama sa nakapalibot na espasyo, kaya mahirap mapansin. Kabanata 628. Senior. Magalang na yumuko si Zephyr. Tinulungan siya ng lalaking ito noong una siyang pumasok sa Tower of Primordial Energy at nakipag-away kay Skylark. Level 6 Agility. Good boy. Bagamat ang kabilang panig ay nagtatago sa dilim, ramdam ni Zephyr na ang kabilang panig ay nakatitig sa kanya. Senior, nambobola mo ako. Ang swerte ko lang. Magalang na sabi ni Zephyr. Bagaman hindi alam ni Zephyr ang pagkakakilanlan ng misteryosong lalaking ito, naramdaman niyang medyo nakakatakot siya. Ito ay isang matalim na intuition. Humph, lakas-lakas. Hindi ako bulag. Pumasok ka. Ngumuso ang misteryosong lalaki at mahinang sabi. Salamat, Senior. Nakangiting tumango si Zephyr at saka pumasok sa Tower of Primordial Energy. Sa pagtingin sa likod ng nawawalang Zephyr, bahagyang gumalaw ang misteryosong itim na anino. Ang talino ng dalawang sinag ng liwanag. Humph, bulag ka ba? May kung anong galit sa boses niya. Pagkatapos ay nasira ang espasyo, at ang kabilang partido ay nawala. Hindi ito ang unang beses na pumunta siya rito, kaya pamilyar si Zephyr sa Tower of Primordial Energy na ito. Hindi nagtagal, pumasok si Zephyr sa core. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi pumili si Zephyr ng mababang antas na Primordial Gym o isang middle level na Primordial Gym, ngunit isang mataas na antas na Primordial Gym. Sa oras na ito, naramdaman na ni Zephyr na naabot niya ang isang bottleneck. Hindi lang ito nanggaling sa kaharian, may iba pang aspeto. Kahit na ang kalahating taon na pagsubok ay tila hindi mahaba. Ngunit si Zephyr Khan ay may mayaman na karanasan. Ang hitsura ng siyam na kaliskis ng dragon ay umabot na sa isang kamangha-manghang antas sa katawan ni Zephyr. Magiging isang pag-aaksaya ng oras na umasa lamang sa isang medium level na Primordial Gym. Swoosh! Habang si Zephyr ay malalim ang iniisip, ang kanyang katawan ay lumitaw sa isang hindi pamilyar na espasyo. Ito ay isang daanan. Napakalawak ng buong daanan. Sa magkabilang gilid ng daanan, may mga pinto, at sa loob ng mga pinto ay Primordial Gym. Dito matatagpuan ang mga high-level na Primordial Gym, at ang pangkalahatang disenyo ay medyo katulad ng sa mababang level na Primordial Gyms. Gayunpaman, walang tao sa daanan. Sa Primordial Gym, ilang pinto lang ang lumiwanag, na nagpapahiwatig na may gumagamit nito. Sa harap ng ganitong sitwasyon, hindi na nagulat si Zephyr. 'Zephyr,
Ito ay dahil ang dalawang gilid ng tunnel ay hindi middle-grade primordial gems, ngunit high-grade primordial gems. Ang isang mababang antas na primordial gem ay kailangang nasa agility man lang para makapag-cultivate maliban kung siya ay likas na matalino. Sa sandaling sinubukan niyang pilitin ang sarili sa paglilinang, sapat na ang malakas na grabidad upang pigilan ang kanyang katawan. Mula sa isang mababang antas na primordial gem hanggang sa isang espesyal na antas na primordial gem, mas mataas ang napunta, mas nakakatakot ang gravity. Ang mga middle level na primordial gem ay maaari lamang labanan at gamitin ng mga eksperto sa level 5 agility. Gayunpaman, kahit na ang mga eksperto sa tuktok ng agility ay hindi kwalipikadong pumasok sa mataas na antas ng primordial gem S. Pag-aari iyon ng isang eksperto sa antas ng deity. Isang junior sa level 6 agility ang nangangahas na pumasok sa high-level primordial gem na ito. Isang mahinang tandang ang nagmula sa isang mataas na antas ng primordial gem. Hindi nagtagal, sa ilang matataas na antas na primordial gem sa daanan, nakasimangot ang lahat ng mga eksperto. Sila ay mga eksperto sa upper echelon realm ng The Boundless Academy. Sa kanilang paglilinang, sila ay kwalipikadong makapasok sa mataas na antas ng primordial gem. Ganyan talaga ang kaso. Sa kanilang paglilinang, lubos nilang naramdaman ang pagkakaroon ni Zephyr. Gayunpaman, pagkatapos makita ang lakas ni Zephyr, natural na nakaramdam sila ng labis na paghamak sa pag-uugali ni Zephyr. Kabanata 629. At ito ay sa oras na ito. Sa daanan ng gitnang antas ng primordial gem. Ano? Isang agility primordial gem ang pumasok sa daanan ng isang high-level primordial gem. Sino to? Baliw ka ba? Pagpasok mo, mawawasak ka agad sa nakakakilabot na gravity ng primordial gem. Tama. Hindi biro ang high-level na primordial gem na ito. Minsan may isang martial artist sa peak level 9 agility na nag-claim na siya ay may talento at gustong mag-cultivate sa high-level na primordial gem na ito, ngunit agad siyang napigilan ng gravity. Halos tuluyang nawasak ang kanyang mga meridian. Kahit na nagawa niyang iligtas ang kanyang buhay ng husto. Sa oras na ito, nagsimulang pag-usapan ito ng mga disipulo ng agility. Tama. I've heard of that disciple. Isa siyang sikat na genius martial artist. Tara na at tingnan natin. Oo, pumunta ka at tingnan mo. Anong klaseng alagad ng main pick siya? How dare he be so reckless? Biglang naghiyawan ang mga disipulo sa middle level primordial gem channel. Na-curious ang lahat sa lalaki. Hindi nagtagal, tumakbo sila patungo sa daanan ng high-level primordial gem. Ito dapat ang kwarto. Sinundan ni Zephyr ang focus upang pumili ng isang advanced na primordial gem at pagkatapos ay pumasok dito. Sa oras na ito, marami ring mga alagad ang dumating. Nasa agility talaga siya. Totoo, at nasa level 6 agility lang. Hindi mo talaga alam kung ano ang makakabuti sa iyo. So siya nga. Nakilala ng ilan sa mga alagad si Zephyr. Ito si Zephyr. Ang alagad na gumawa ng malaking kontribusyon sa mga guho ng Lunar Academy. Sa mga disipulong ito, may ilan. Pangunahing mga alagad mula sa iba't ibang mga taluktok. Sa makatuwid, ang kanilang mga cultivations ay hindi mahina, at mayroon pang ang marami sa level 7 o level 8 agility. Ang mga disipulong ito ay lumahok din sa operasyon sa mga guho ng Lunar Academy. Noong panahong iyon, hindi malilimutan ang pagganap ni Zephyr, kaya hindi nagtagal ay may nakakilala sa kanya. Not bad, not bad. He is indeed Zephyr. He performed very well in the ruins of Lunar Academy. Habang pinag-uusapan ito ng lahat, isang malamig na ungol ang lumabas.
Kasunod ng malamig na ungol na ito, dahan-daang lumakad ang isang grupo ng mga disipulo. Nandito na ang mga alagad ng Pride Peak. Ito ay alagad ng Pride Peak. Minsan pinatay ni Zephyr ang isang alagad na nagngangalang Zhuanghu sa Pride Peak. Bagamat naayos na ang usaping ito, si Zephyr ay itinuturing pa rin na kaaway ng Pride Peak. Malinaw na alam ng ilang disipulo ang sama ng loob sa pagitan ni Zephyr at Pride Peak. Hindi mo talaga alam ang pinagkaiba ng buhay at kamatayan. Akala mo mapupunta ka sa langit dahil lang sa may kakayahan ka. Isang alagad ng Pride Peak ang nanunuya. Bagamat alam ng lahat na hindi kayang tiisin ni Zephyr ang mataas na antas ng Primordial Gym, ang ugali ng Pride Peak ay nagpasimangot pa rin sa maraming alagad. Walang sinabi si Zephyr tungkol sa ugali ni Pride Peak, ngunit nginisyan. Swoosh! Kumislap ang kanyang figure. Hindi inaasahang dumiretso si Zephyr sa high-class na Primordial Gym. Pumasok siya. Biglang nanlamig ang mukha ng mga alagad ng Pride Peak. Ang katakutan ng high-level na Primordial Gym na ito ay isang katotohanan, hindi isang pagmamalabas. Ngunit ang pinaka-nakakahiya ay ang pagwawalang bahala ng saloobin ni Zephyr. Boom! Sa sandaling pumasok si Zephyr sa mataas na antas ng Primordial Gym, isang nakakatakot na puwersang panunupil ang agad na sumugod. Ang gravity ng buong espasyo ay lampas sa imahinasyon ni Zephyr. Bang! Sa susunod na sandali, ang katawan ni Zephyr ay pinigilan. Sa ilalim ng kakilakilabot na gravity, si Zephyr ay walang lakas upang labanan ang lahat. Ang malakas na gravity ay pinigilan sa loob ng silid na ito ng isang mahiwagang enerhiya. Ang buong silid ay nakabuo ng maraming baluktot na bakas dahil sa pagpigil ng malakas na gravity na ito. Nabuo sila sa hangin. Ang baluktot na bakas ay parang isang espiritual na ahas. Ang kanilang mga galaw ay paminsan-minsan ay naglalabas ng mga alon ng mga tunog ng crack. Kabanata 630. Boom! Sa tahimik na high-level na Primordial Gym. Isang marahas na tunog ang umalangaw-ngaw. Pagkatapos, isang figure ang mabilis na natumba mula sa mataas na antas ng Primordial Gym. Bang! Sa ilalim ng makapangyarihang puwersa. Ang figurang ito ay hinampas sa mataas na antas ng pintuan ng Primordial Gym sa tapat. Ang nakakatakot na banggaan ay nagbuo pa ng friction mark sa paligid niya. Ang taong ito ay si Zephyr na kakapasok lang sa high-grade Primordial Gym. Ang hindi niya inaasahan ay hindi makayanan ng kanyang katawan ang ganoong kalakas na pagsupil sa loob lamang ng ilang segundo at pinalipad siya. Ha. Agad namang tumawa ng malakas ang grupo ng mga disipulo ng Pride Peak. Ang kanilang pagmamalaki ay napakalinaw. New reckless thing. Sa The Boundless Academy na ito, maliban sa mga elders and upper echelon S, tanging ang pro-disciple ng Pride Peak ko ang qualified na makapasok. Halatang wishful thinking na pumasok ang isang level 6 agility. Sabi ng isang alagad ng Pride Peak na nakangisi. Si Zephyr Khan ay talagang nagpapahalaga sa kanyang sarili. Tama. Ang isang mataas na antas na Primordial Gym ay hindi lamang isang Primordial Gym, kundi isang simbolo din para sukatin ang pagkakakilanlan at lakas ng isang martial artist. Kung wala ang cultivation ng Spirit Realm, hindi talaga makapasok ang isa. Bihira siyang makapasok ng hindi malubhang na sugatan. Well, it's really very hard. Hindi mo ba inaasahan na si Zephyr ay mayroon lamang 2 sinag ng liwanag, ngunit kaya niyang lagpasan ang lahat ng tanikala at maabot ang agility, at makalusot pa sa level 5 agility. Bihira siyang makitang ganito. Ang ugali ng mga disipulo ng Pride Peak ay halatang hindi kasiya siya,
kaya maraming mga disipulo ang nagsimulang magkaroon ng iba't ibang opinyon. Hindi man lang I care si Zephyr. Sa oras na ito, ang kanyang isip ay ganap na nalubog sa epekto ngayon lamang. Ngayon lang, sa ilalim ng napakalaking grabidad, ang aking katawan ay hindi ganap na nababagay sa pinakamahusay na estado. Sa ilalim ng grabidad, bawat pulgada ng aking mga kalamnan ay nasa loob ng saklaw ng epekto. Sa ganitong paraan, ang epekto sa aking katawan ay aabot sa pinaka-nakakagulat na antas. Habang nag-iisip siya, gumalaw ulit si Zephyr. Itong lalaking ito. Gustong magpatuloy. Nang makita ang aksyon ni Zephyr, maraming mga alagad ang natigilan. Zephyr. Payo ko na huwag mong gawin ito. Sa lakas mo, hindi mo talaga kaya ang pressure. Malakas na sabi ng isang alagad ng Feather Peak. Pambihira ang lakas ng alagad na ito, at napalibutan siya ng isang dakilang kamahalan. Ang kanyang tunay na enerhiya ay dumadaloy at naglalabas ng malaking pagbabago. Dalubhasa siya sa level 7 agility. Sa kanyang opinyon, ang kanyang kaharian ay mas mataas kaysa kay Zephyr. Dahil maaari niyang hikayatin si Zephyr, dapat niyang ibalik ang pagsaludo ng may paggalang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya pinansin ni Zephyr at pumasok sa high-level primordial gym. Humph! Sa pagharap sa pagwawalang bahala ni Zephyr, isang galit na ekspresyon ang agad na lumitaw sa mukha ng alagad na ito. Ang pagbabalewala na ito ay talagang isang sampal sa mukha, lalo na sa harap ng napakaraming alagad. Malaki ang pinsala sa mukha niya. Swoosh! Para sa lalaking ito, walang pakialam si Zephyr. Muli siyang pumasok sa high-level primordial gym. Rumble! Sa kalawakan. Parang kidlat at kulog. Mayroong hindi mabilang na mga baluktot na marka na may matalas na liwanag. Lumilitaw ang mga bitek na para bang pinakakawalan ang mga nakakatakot na puwersa. Sa gitna ng mga bitek na ito, sa kapangyarihan ng Evil Breaking Eye, ganap na posible na makita ang mga ito ng mas malalim. Sa ilalim ng tingin ng Evil Breaking Eye, may kakaiba at malalakas na whirlpool sa gitna ng mga bitek.